Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Prinsesang May Mahika. Noong unang panahon, nagpaalam si Achilles na isang sundalo sa kanyang mga kasamahan upang bumalik sa kanyang tahanan. At pagkalipas ng ilang araw, naubos na ang kanyang pera para makapili ng pagkain para sa kanya at sa kanyang kabayo. At napakalayo pa ng kanyang lalakbayin pa uwi. Pagod siya at gutom na gutom nang makakita siya ng isang napakalaki at napakagandang kastilyo. Dumating siya dito, inilagay ang kabayo sa kwadra, pinakain niya ito at saka pumasok sa palasyo. Isang kwarto ang mahapagkainang puno ng pinakamasarap na pagkain at inumin na mahanap mo. Uminom siya, kumain at nagpakabusog nang biglang isang oso ang pumasok sa kwarto. Ha? Huwag ka matakot. Hindi naman ako nakakatakot na oso talaga eh. Pero sa nakikita ko, parang hindi naman totoo. Oh, kalma lang. Isa akong magandang prinsesa. Prinsesang ikantada sabi nga ng iba. At kung magpapalipas ka ng gabi dito, mawawala ang aking sumpa. Pasensya na. Pero hindi ko ata gustong matulog dito na may kasamang isang oso. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Ipinakita ng oso kay Achilles ang larawan ng isang magandang prinsesa. Larawan ko yun. Ako si Prinsesa Paris. Napakaganda mo naman. Salamat. At kung magpapalipas ka dito ng gabi at matulungan mawala ang sumpa ko, magpapakasal ako sa'yo. Pangako yan. Kinagagalak ko na maging asawa ka. Sige, magpapalipas ako ng gabi. Salamat ulit, Achilles ang pangalan ko. Salamat, Achilles. Sige, magkita na lang tayo bukas, ha? Pumayag si Achilles at umalis na ang oso. Pagod siya sa paglalakbay, kaya't nakatulog siya kaagad. Pagsapit ng umaga, agad na dumating ang prinsesa. Higit pa siyang maganda kumpara sa larawan. Tinulungan mo akong makawala sa sumpa, Achilles. Salamat at tulad ng pangako ko, handa na akong magpakasal sa'yo. Masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang kasal at namuhay ng magkasama. Lumipas sa mga araw, naalala ni Achilles ang kanyang lumang tahanan na gusto niyang balikan. Huwag kang aalis! Hindi ka ba masaya dito? Mahal ko, gusto ko lang makita ang magulang ko. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Oo, payag na ako. Pero bago ka umalis, dalhin mo itong isang supot ng mga buto. At kahit saan ka pumunta, gusto kong ibato mo ito sa magkabilang lupa ng kalsada. Kahit saan mo ito ibato, may punong tutubo. Mamumunga ng mga kakaibang prutas sa mga punong ito at siguradong may mga ibong aawit. Talagang mahiwaga ang lahat sa'yo, mahal ko. Masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. At masayang-masaya din ako naging asawa kita. Hinalikan ni Achilles ang kamay ng prinsesa bago umalis. At sa mga lumipas na araw, kahit saan siya dumaan, nagbabato siya ng mga buto sa magkabilang kalsada na naging mga puno di kalaunan. Isang araw, sa gitna ng isang malawak na lupain, nakakita siya ng mga lalaki naglalaro ng baraha. Isang nakasabit na pakuluan ang nasa tabi nila. At kahit na walang apoy sa ilalim nito, kumukulo ang sabaw na niluluto nila. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Mukhang may magandang bagay kayo dyan, ah. Sabaw na kumukulo kahit walang apoy? Napakagaling! Pero alam nyo, meron akong mas mahiwagang bagay pa dyan. Kumuha siya ng isang buto at itinapon niya ito sa lupa. Tumubo ang isang malaking puno na sa bawat sanga ay may mga kakaibang prutas. Sa paligid nito, may mga ibon na umaawit. Saan niya nakuha ang mahiwagang mga buto na yon? Ang inkantadang prinsesa lamang ang may mga ganitong buto. Ang tingin ko, ito yung lalaking tumulong para mawala ang sumpang nilagay natin sa prinsesa. Kailangan niya magbayad! Tama! Patulugin na natin siya ng buong kalahating taon! Hindi alam ni Achilles na ang mga lalaking ito ang mga salamangkerong naglagay ng sumpa sa prinsesa. Sinumpa nila si Achilles na agad namang nakatulog ng mahimbing pagkatapos nitong malaglag sa kabayo. Pagkalipas ng ilang sandali, pinaalam ng isang sundalo kay Prinsesa Paris na natuyo at namatay lahat ng mga puno na itinanim ni Achilles. Naku, hindi ito maaari. Baka may nangyaring hindi maganda sa asawa ko.
Agad na umalis ang prinsesa upang hanapin siya. Muli niyang dinaanan ang parehong kalsadang dinaanan ni Achilles. At nang makarating siya roon sa malawak na lupain, nakakita siya ng napakagandang puno at sa ilalim nito ang asawa niyang si Achilles. Niyugyug niya ito, tinawag at kinurot para gumising. Pero hindi gumagalaw si Achilles. Naggalit si Prinsesa Paris na hindi napigilang isumpa siya. Ayaw mong gumising, ha? Sana, liparin ka ng malakas na hangin at tangahin ka ng malayong-malayo doon sa lugar na walang nakakaalam. Hindi pa man siya tapos magsalita, agad na dumating ang isang napakalakas na hangin na agad ding iniangat ang sundalo pa itaas at dinala palayo sa prinsesa. Agad din namang nagsisi ang prinsesa sa kanyang mga nasabi. Ngunit huli na ang lahat. Naku, hindi! Anong ginawa ko? Samantala, dinala ng malakas na hangin si Achilles at iniwan sa isang isla. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, kalahating taon na ang nakalipas. Tumayo siya pagkagising at tinignan ang paligid. Paano ako napunta dito? Sino nagdala sa akin? Habang naglalakad siya sa buhanginan ng isla, may nakita siyang 3 lalaking nag-aaway. Mga anak sila ng mga masasamang salamangkero. Oh, ano ang problema? Ano ba yung pinag-aawayan ninyong 3 dyan? Ginoo, ganito po. Wala na ang tatay namin at iniwan sa amin ng 3 mahiwagang bagay na ito. Isang lumilipad na carpet, pampabilis sa sapatos at isang sombrerong nagpapalaho. Pero hindi namin malaman kung sino dapat ang makakuha at kanino dapat mapunta. Madali lang yan. Huwag na kayong mag-away. Kung gusto nyo, ako ang maghahati-hati nito para sa inyo para maging pantay-pantay at masaya ang lahat. Sumang-ayon silang 3. Ngayon, nakikita nyo ba ang puno ng nyug na yon? Yung may dahon na umaabot hanggang sa lupa? Oo naman. Nakita ko! Oh, bakit? Ilagay nyo dito ang mga yan malapit sa akin at magpaunahan kayong pumunta sa puno at pabalik. Kung sino ang unang makabalik, siya ang unang makakapili sa mga mahiwagang bagay. At kung sino ang pumangalawa, mamimili sa natirang 2. At kung sino ang mahuli, siya ang kukuha ng natirang 1. Nagmadaling tumakbo ang 3 salamangkero papunta sa puno ng nyug. Napangiti si Achilles. Kinuha niya ang pampabilis na sapatos, sombrerong nagpapalaho, umupo sa lumilipad na carpet at hinanap ang kanilang kaharian. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating siya sa isang kubo at pumasok. Nakita niya doon ang isang matandang babae. Magandang umaga po, Lola. Nagugutom na po ako. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Oo naman, anak. Halika, maupo ka. Umupo si Achilles at agad namang nagkumpas ng kamay ang lola. Bigla na lamang nagkaroon ng masasarap na pagkain ang pagkainan. Wow! Isa ka bang diwata? Maraming bagay ang pwedeng maging ako. O siya, tumigil ka na nga at kumain. Binusog ni Achilles ang kanyang sarili sa pagkain. At nang matapos siya, mahiwaga ding nawala ang buong hapagkainan. Maraming salamat po sa pagkain. Ngayon, pwede niyo na po ba akong tulungang muli? Tatanawin ko malaking utang na loob ito. Ikinuwento ni Achilles sa matandang diwata ang lahat. Kaya eto po ako, kasalukuyang hinahanap ang asawa kong si Paris. Sana, tulungan niyo ako mahanap siya. Hindi ko talaga maintindihan kayong mga bata. Gagawin niyo ang lahat para lang sa pag-ibig. Ay nako! Pakiusap, mahal na mahal ko siya. Hindi ko na problema yon. Pakiusap po, parang awa niyo na po. Oo na, sige na. Tatawagin ko na ang hangin para kausapin natin. Umiikot siya sa buong mundo kaya baka alam niya kung nasaan ang iyong mahal na asawa. Lumabas ang matanda sa kubo at sumigaw ng malakas. Hangin! Pumarito ka ng mabilis! Biglang ang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Malakas ang hangin na nagpayanig pati sa kubo. Ay nako, kumalma ka nga, malakas na hangin. Sabihin mo sa akin ngayon kung nakita mo ang magandang prinsesang si Paris. Nasaan siya? Sabihin mo. Oo naman, Ginang. Nakatira sa isang bagong kaharian ng magandang si Prinsesa Paris. Nawala ang kanyang asawa nang sa kanyang galit.
Isinumpa niya ito. Hindi niya alam na nasa sumpa ang lalaki ng mga masasamang salamangkero. Nagsisisi siya at nangungulila sa kanyang asawa. Pero ngayon, iba't ibang hari at mga prinsipe ang pumupunta sa kanya araw-araw para hilingin siyang mapangasawa. At gaano ba kalayo ang kahariang ito? Aabuti ng 30 taon kung maglalakad ka. 10 taon kung lilipad ka. Pero kung ako ang iihip, pwede kong dalhin ang isa doon sa 3 oras lamang. Alam mo ba yon? Yabang talaga. May sinasabi ka ba? Pakiusap! O malakas na hangin! Dalhin mo ako sa aking prinsesa! Una sa lahat, kalma ka lang. At pangalawa, gagawin ko to kung papayagan mo kung tumira sa kaharian mo ng 3 araw at 3 gabi. Oo naman! Kung gusto mo nga, 1 linggo ka pang tumira doon eh. Kung ganun, humanda ka na sa iyong paglalakbay. At huwag ka mag-alala. Hinding-hindi kita sasaktan. Ikaw na. May sinasabi ka ba? Ay, wala naman. Walang problema. Bigla na lamang umihip ng napakalakas ang hangin. Inilipad ng malakas na hangin si Achilles. Mataas ang paglipad nila na dumaan pa sa maraming mga bundok at karagatan. At sa maikling panahon, narating nila ang bagong kaharian kung saan naroon ang kanyang magandang prinsesa. Paalam, aking kaibigan. Naawa ako sa iyo kaya hindi na lang ako titira sa iyong kaharian. Bakit naman? Ang totoo, pag umihip ako ng malakas dito, walang matitirang mga bahay sa buong kaharian. At walang maiiwang mga punong nakatayo. Masisira ko ang lahat dito. Ako ang napakalakas na hangin. Di ikaw na. May sinasabi ka ba? Wala, malakas na hangin. Paalam. Salamat sa naging tulong mo. Mabilis na sinuot ni Achilles ang kanyang sombrerong nagpapalaho at pumasok sa loob ng palasyo. Pumasok siya sa malaking kwarto. Doon niya nakita na maraming nakaupo na mga hari at prinsipe na dumating para hilingin ang kamay ni Prinsesa Paris. Nang may isang prinsipe na nagbigay ng mamahaling baso sa prinsesa, agad na tinapik ni Achilles ang baso at nabasag. Nagulat lahat ng mga panauhin. Pagkatapos nito, nalaglag ang mga buto na binigay ng prinsesa kay Achilles mula sa kanyang bulsa. Agad naman itong napansin ni Prinsesa Paris. Andito siya! Napatayo naman ang prinsesa at nagbigay ng bugtong sa mga panauhin. O sige mga ginoo, may bugtong ako. Meron akong isang napakagandang kabaong at may gintong susi ito. Nawala ko ang gintong susi at hindi ko alam kung mahanap ko pa ito. Nang biglang nahanap ng susi ang sarili niya. Papakasalan ko kung sino man ang makakasagot ng aking bugtong. Sinubukan ng lahat ng hari at prinsipe na sagutin ang bugtong, ngunit walang nakasagot. Mahal ko, kung nandito ka, lumabas ka at magpakita ka na sa akin. Tinanggal ni Achilles ang sombrerong nagpapalaho. Hinalikan niya ang kamay ng prinsesa. Ito ang sagot sa aking bugtong. Ang kabaong ay ang sarili ko. At ang gintong susi ay ang pinakamamahal kong asawa. Yan ang sagot. Malungkot na umalis sa palasyo ang lahat ng mga hari at prinsipe. Sabik na niyakap ni Prinsesa Paris si Achilles. Patawarin mo ako, mahal ko. Nadala lang ako ng galit ko, pero... Huwag kang mag-alala. Sinabi sa akin ni Hangin ang lahat. Hindi ako galit. At masaya na ako na nakabalik ako sa piling mo. Salamat, mahal ko. Hindi na ako muling magpapadala sa galit ko. Pangako. Oo. Basta wag mo ako ipatatapong muli sa malayong lugar, mahal ko. Masaya silang nagkasamang muli. Inutusan ni Prinsesa Paris na sunduin ang mga magulang ni Achilles para makasama nila ito sa palasyo. Masayang masaya si Achilles na lalong napaibig sa prinsesa. Natutunan ni Prinsesa Paris ang hindi magpadala sa kanyang galit. Natutunan na din gumamit ng mahika ni Achilles sa tulong ng kanyang asawa. Masaya siyang ginagamit ito kapag kinakailangan.